28 milyong piso. Iyan ang halaga ng katumbas ng 15 taon kong pagtitiis. Habang ang asawa ko ay may binabahay palang iba. Wala kang kwenta, sabi niya, habang nilulustay ang huling sentimo ng aming kinabukasan. Ngunit hindi ako iiyak. Ngayon, sisiguraduhin kong sa bawat halik ninyo sa loob ng penthouse na yon, mararamdaman ninyo ang lamig ng rehas na naghihintay sa inyo. Kaya mo bang mawala ang lahat, Ricardo? Huwag kang mag-alala, Nay. Isang pirma lang naman ang kailangan natin sa kanya. Ang boses ni Ricardo ay kasing lamig ng hangin nanggagaling sa aircon. Ngunit ang bawat salitang binitawan niya ay tila nagbabagang bakal na dumampi sa balat ni Marisol. Konting drama lang. Susunod din ang babaeng yan. Pagkatapos makuha ang pera mula sa benta ng lupa ng mga magulang niya, diretso na tayo sa bagong buhay natin ni Letty sa penthouse. Doon, wala nang Marisol na magdidikta kung anong dapat kong gawin. Sa wakas, malaya na ako sa kanya. Sa kabilang panig ng pintuan, tila nawalan ng lakas ang mga binti ni Marisol. Nakatayo siya sa loob ng kanilang kusina. Hawak ang isang sandok na puno pa ng sarsa ng adobo. Ang paboritong putahe ni Ricardo na inihanda niya para sa kanilang ika-15 anibersaryo ng kasal. Ang bango ng bawang at dahon ng laurel na kanina lang ay nagbibigay ng init sa kanyang puso. Ngayon ay tila amoy ng isang nabubulok na bangkay. Sa ibabaw ng hapagkainan, nakahanda ang isang maliit na kahon ng relo na pinag-ipunan niya ng ilang buwan. Isang regalo para sa lalaking inakala niyang katuwang niya sa hirap at ginhawa. Hindi gumalaw si Marisol. Nanatili siyang statwa sa gitna ng silid habang ang kanyang pandinig ay tila nababalot ng isang nakabibinging katahimikan. Unti-unting bumaba ang kanyang tingin sa kanyang kamay na nanginginig. Ang mainit na sarsa ay dahan-dahang pumatak mula sa sandok, bumabagsak sa puting tiles ng sahig, na lumilikha ng mga pulang mantsa na tila mga bakas ng dugo sa isang krimen. Walang tunog na lumabas sa kanyang bibig, ngunit sa loob ng kanyang dibdib, naramdaman niya ang isang malutong na pagkabasag, isang masakit at madilim na pagkawasak ng lahat ng paniniwalang binuo niya sa loob ng mahabang panahon. Ang bawat sakripisyo niya, ang pagtalikod sa kanyang sariling pangarap para suportahan ang karera ni Ricardo at ang pagtitiis sa mga panlalait ng kanyang biyanan na si Aling Belen ay tila mga abo na lamang na tinatangay ng hangin. Ang bawat haplos at matatamis na salitang binibitawan ni Ricardo sa kanya tuwing gabi ay isa lamang palang bahagi ng isang mahusay na dula. Nararamdaman niya ang panunuyo ng kanyang lalamunan at ang bawat pagtibok ng kanyang puso ay tila isang mabigat na martilyo na humahampas sa kanyang mga tadyang. Ang hangin sa loob ng kusina ay tila nauubos. Iniwan siyang humihingal sa gitna ng katotohanang mas masahol pa sa kamatayan. Nabalik lamang ang kanyang diwa nang marinig ang yabag ng mga paa ni Ricardo na papalapit sa kusina. Mabilis niyang ibinalik ang sandok sa kawali at pilit na pinatigas ang kanyang anyo, kahit na ang bawat selula sa kanyang katawan ay nagnanais ng gumuho. Pinahid niya ang isang luhang hindi niya namalayang pumatak na pala, isang luhang puno ng pait at puot. Bakit ang pag-ibig na itinuring niyang kanlungan ay naging isang patibong na dahan-dahang pumapatay sa kanyang pagkatao? Hanggang kailan kayang tiisin ng isang puso ang hapdi ng katotohanan bago ito tuluyang maging bato? Pumasok si Ricardo sa kusina na may malawak na ngiti sa kanyang mga labi. Ang uri ng nangiti na dati-rati ay nagpapabilis sa tibok ng puso ni Marisol. Lumapit siya sa likuran ng kanyang asawa at ipinulupot ang kanyang mga braso sa baywang nito. Ang bawat dampi ng kanyang balat at ang init ng kanyang hininga sa leeg ni Marisol ay tila mga uod na gumagapang sa kanyang katawan, nagdudulot ng matinding pagnanais na sumigaw at itulak siya palayo. Ngunit nanatiling matigas ang paninindigan ni Marisol, ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakahawak sa gilid ng lababo hanggang sa mamuti ang kanyang mga kuko. Happy anniversary, Hon, bulong ni Ricardo
Ang boses ay puno ng huwad na lambing. Ang bango naman ng paborito ko. Sabi ko na nga ba, wala talagang tatalo sa luto ng asawa ko. You always know how to make me feel special. Isang mapait na ngiti ang pilit na iginuhit ni Marisol sa kanyang mukha habang dahan-dahang humaharap sa asawa. Tiningnan niya ang mga mata ni Ricardo, ang mga matang nangako sa kanya ng katapatan sa harap ng altar na ngayon ay puno lamang ng panlilinlang. Siyempre naman, Ricardo, 15 taon na tayo. Marami na akong natutunan tungkol sa iyo at sa mga bagay na nagpapasaya sa iyo. Hindi napansin ni Ricardo ang bahid ng pait sa boses ng kanyang asawa. Sa halip, hinawakan niya ang mga kamay ni Marisol at dinala ito sa kanyang dibdib. Kaya nga mahal na mahal kita eh. At dahil anniversary natin, may sasabihin sana ako sa'yo. Alam mo namang medyo hirap ang kumpanya ngayon, di ba? May malaking investment opportunity na darating at kailangan ko ng tulong mo. Isang pirma mo lang sa mga papeles para sa lupa sa Laguna at masisiguro na natin ang kinabukasan natin. Para sa atin din naman ito, Marisol. Para sa dream house na gusto mo. Ang bawat salitang lumalabas sa bibig ni Ricardo ay tila isang lason na dahan-dahang pumapatay sa natitirang respeto ni Marisol sa kanilang pagsasama. Namamangha siya kung paanong nagagawa ng lalaking ito na magsinungaling ng diretso sa kanyang mga mata habang binabanggit ang dream house na ang katotohanan ay para pala sa kanyang kabit. Naramdaman ni Marisol ang bigat ng bank statement at ng luxury keycard na itinago niya sa bulsa ng kanyang apron kanina. Ang mga bagay na yon ay tila nagbabaga. Nagnanais na ilantad ang katotohanan sa gitna ng kanilang usapan. Pag-isipan ko, Ricardo. Maikling sagot ni Marisol habang sinusubukang kumawala sa pagkakahawak nito. Handa na ang hapunan. Maupo ka na muna doon. Habang naglalakad si Marisol, patungo sa hapagkainan bitbit ang mga pinggan, naramdaman niya ang isang biglang pangangatog ng kanyang mga kamay. Ang bawat hakbang ay tila isang pagsubok sa kanyang balanse. Nang abutin niya ang baso, sumabit ang gilid ng kanyang apron sa kanto ng mesa. Sa isang iglap, naramdaman ni Marisol ang pagdausdos ng isang matigas at makintab na bagay mula sa kanyang bulsa. Ang luxury keycard ng penthouse sa Makati, ang ebidensya ng pagtataksil ni Ricardo, ay dahan-dahang nahulog at tumama sa sahig. Dumausos ito ng direkta sa paanan ng kanyang asawa. Nanlaki ang mga mata ni Marisol habang tumitigil ang mundo sa kanyang paligid. Ang gintong disenyo ng card ay kumikinang sa ilalim ng ilaw ng kusina, tila sumisigaw ng katotohanang pilit niyang ikinukubli. Yumuko si Ricardo upang pulutin ang bagay na nahulog. Ano ito, Marisol? Tanong niya. Ang boses ay puno ng pagtataka habang dahan-dahang iniangat ang card. Mabilis na pinulot ni Ricardo ang gintong keycard. Ang mga mata ay naniningkit habang binabasa ang nakaukit na pangalan ng luxury condominium. Bumalik ang tingin niya kay Marisol. Ang ngiti sa kanyang labi ay nawala. Napalitan ng bahid, ng pagtataka at pagdududa. Ano ito, Marisol? Saan galing ito? Hindi naman natin apartment ito, ah? Pilit na pinakalma ni Marisol ang kanyang sarili. Ang kanyang puso ay nagwawala sa dibdib. Ngunit sa likod ng takot, may biglang bumalot na pagkahenyo sa kanyang isipan. Nung nakita mo, nagulat na tanong niya. Tila nagtatago ng isang malaking sorpresa. Bakit naman nasa bulsa ko yan? Oh my God, Ricardo! Baka naman. May sorpresa ka para sa akin. Kasi, di ba anniversary natin? Akala ko ako lang ang may regalo. Dinagdagan niya ng kaunting himig ng pag-asa ang kanyang boses, tila naghihintay ng magandang balita. Natigilan si Ricardo. Halatang nahuli siya sa kanyang sariling bitag. Ang kanyang mukha ay biglang namutla at ang kanyang mga mata ay nagpalipat-lipat sa keycard at kay Marisol. Ha? Anong regalo? Hindi, Marisol. Di ba sinabi ko sa'yo, hindi ako naghahanda ng ganyan ngayon. Baka naman. Baka nalaglag lang yan sa bag mo? Or sa kaibigan mo? Pilit siyang tumawa.
Isang tunog na sintonado at sintigas ng kahoy. Sumandal si Marisol sa hapagkainan. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig kay Ricardo. Ngunit sa loob-loob niya, nanginginig siya sa galit. Hayaan mo na. Hindi na bale. Basta ang mahalaga, kasama kita ngayon, Ricardo. Ang mga salitang iyon ay lumabas mula sa kanyang bibig, na tila may lasong nakabitin sa bawat pantig. Kinabukasan, habang nasa trabaho si Ricardo, inilabas ni Marisol ang kanyang lumang telepono. Matagal na siyang hindi gumagamit ng sarili niyang social media accounts, abala sa pagsuporta sa pangarap ng kanyang asawa. Ngayon, sa harap ng lahat ng pagtataksil, isa lang ang pangalan ang pumasok sa kanyang isip, si Manuel. Si Manuel, ang kanyang matalik na kaibigan noong kolehiyo, na ngayon ay isa ng kinikilalang abogado sa buong bansa. Nagpadala siya ng mensahe. Sa kanyang pagtataka, mabilis ang naging tugon ni Manuel. Marisol, ikaw ba talaga yan? Napakasarap makarinig mula sa'yo. Matagal na kitang gustong kamustahin. Kumusta ka na? Nang gabing iyon, nagkita sila ni Manuel sa isang tahimik na coffee shop na malayo sa mata ng mga kakilala. Si Manuel ay pareho pa rin. Ang kanyang mga mata ay mapagmahal at matatalas. Ngunit may bahid ng pag-aalala nang makita ang pamumutla ni Marisol. Habang dahan-dahang ikinukwento ni Marisol ang lahat, mula sa pagtitiis niya sa kanyang biyanan hanggang sa nadiskubre niyang kataksilan ni Ricardo at ang planong pagkuha sa lupa ng kanyang magulang, tahimik lang nakikinig si Manuel. Ang kanyang mga labi ay nakatikom. Ang bawat salita ni Marisol ay tila isang baga na dahan-dahang lumuluto sa kanyang puso, ngunit pilit niyang pinipigilan ang kanyang emosyon. Nang matapos si Marisol, kinuha ni Manuel ang kanyang kamay at dahan-dahang pinisil. Marisol, matagal na akong may kutob kay Ricardo. Ang bilis ng pag-angat ng kanyang kumpanya ay hindi normal at ang kanyang pagtrato sa iyo, kahit noon pa, ay tila isang tao na nakikinabang. Pero hindi ko inakala na magagawa niya yan sa iyo. Ang boses ni Manuel ay malalim at seryoso, nagbibigay ng kakaibang kapayapaan sa kalooban ni Marisol. Sa wakas, mayroon siyang kakampi. Marisol, patuloy ni Manuel, kailangan nating kumilos ng tahimik at matalino. Bawat galaw mo, kailangan kalkulado. Kukunin natin ang lahat ng ebidensya, bawat resibo, bawat papel na pinirmahan niya. Hinding-hindi mo ito kailangang labanan ng mag-isa. May kung anong liwanag ang sumilay sa puso ni Marisol, isang liwanag na matagal nang nawala sa kanyang buhay. Sa wakas, pakiramdam niya ay meron siyang kakampi, isang tao na kayang makinig at maniwala sa kanya nang walang pagdududa. Habang nagpaplano sila ng mga susunod na hakbang, biglang tumigil si Manuel. Kinuha niya ang kanyang telepono at may ipinakita kay Marisol. Ang larawan ay nagpapakita kay Ricardo, nakangiti, at katabi niya si Letty, ang kabet. Ngunit ang mas nagpakilabot kay Marisol ay ang malaking tiyan ni Letty. Marisol, mahinang sabi ni Manuel, ang boses ay puno ng awa. May isa pa akong nalaman. Hindi lang pala kayo sa pera niloloko ni Ricardo. Napatulala si Marisol sa larawang ipinakita ni Manuel. Ang kanyang mga kamay ay nanlamig. Ang mga piraso ng katotohanan na kanina lang ay nagkalat. Ngayon ay nagkaisa at bumuo ng isang nakapangingilabot na imahe sa kanyang isipan. Hindi lang pala ang kanyang pera ang pinaglaruan ni Ricardo, kundi pati na rin ang ideya ng isang pamilya na pinangarap niya. Ang sikmurang kanina ay tila umiikot. Ngayon ay naninikip, halos mawalan siya ng hininga. Kung totoong may anak si Ricardo sa iba, gaano pa kalalim ang pagkukunwari ng lalaking ito? Marisol, mahinang tawag ni Manuel, kailangan mong maging matatag. Ito ay magiging mahaba at masakit na laban. Tumango si Marisol, ang kanyang mga labi ay nanginginig. Sa loob-loob niya, naramdaman niya ang isang bagong apoy. Hindi lang ng galit, kundi ng determinasyon. Hindi na ito tungkol sa pera o sa pagtataksil lang. Ito ay tungkol sa pagbawi ng kanyang dignidad at sa pagprotekta sa kanyang sarili mula sa isang tao
na handang wasaki ng lahat para sa kanyang sariling kapakinabangan. Kinabukasan, habang pilit na isinasantabi ang mga bagong dagok na nalaman niya, isang tawag ang kanyang natanggap mula kay Aling Belen, ang kanyang biyanan. Ang tono nito ay kasing tamis ng lason, ngunit alam ni Marisol na may nakatagong pakay. Pinuntahan niya si Aling Belen sa bahay ng mga hizon na puno ng mga antigo at mahahalagang kagamitan na ipinagmamalaki ng pamilya ni Ricardo. Marisol, hiha, bati ni Aling Belen na may nangiting matamis ngunit hindi umabot sa kanyang mga mata. Buti naman at naisipan mong dalawin ang matanda mong biyanan. Alam mo naman, medyo malungkot ako ngayon. Umupo si Marisol sa tapat ng kanyang biyanan. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanyang hita. Kumusta po kayo, Aling Belen? May kailangan po ba kayo? Napabuntong hininga si Aling Belen. Ito, ang iyong Ricardo, napakasipag sa trabaho. Gustong-gusto niyang mapabuti ang ating pamumuhay. Ang laki-laki ng pangarap niya para sa inyong dalawa, Marisol. At dahil doon, kailangan niya ng malaking kapital para sa isang bagong project. Alam mo ba, iniisip niya ang tungkol sa lupa ng mga magulang mo sa Laguna? Napakaganda raw ng lokasyon para sa isang subdivision. Biglang tumayo si Marisol, ang kanyang mga mata ay naniningkit. Ito pala ang tunay na pakay ng pagtawag ni Aling Belen. Ang lupa ng mga magulang ko, Aling Belen, pero iyon na lang po ang tanging naiwan nila sa akin. At alam po ninyong ayaw nilang ibenta yon. Pangalan ko po ang nakalagay doon. Naku, Marisol, huwag ka namang maging makasarili, sabi ni Aling Belen. Ang boses ay unti-unting lumalamig. Para kay Ricardo din naman iyan at para sa kinabukasan ng inyong magiging mga anak. Ano ba naman ang kaunting sakripisyo kung ang kapalit ay ang success ng asawa mo? Saka, ano ba naman ang silbi ng lupa na yan kung hindi naman ninyo pinapakinabangan? Mas mabuti pa, sigurong ipagbili para matulungan si Ricardo na yumaman, di ba? Sa huli, babalik din naman sa iyo ang lahat, kasama ka sa tagumpay niya. Sa bawat salita ni Aling Belen, naramdaman ni Marisol ang pagdami ng puot sa kanyang dibdib. Pilit niyang pinigil ang kanyang sarili na sumabog. Ang mga ito ay parehong-pareho ng mga sinabi ni Ricardo. Ito ang kanilang patibong at siya ang kanilang biktima. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya bulag. Alam niyo po, Aling Belen, pilit ng ngiti ni Marisol. Nag-iisip nga po ako kung bakit kailangan pang ibenta ang lupa ko. Hindi ba't malaki na ang kumpanya ni Ricardo? Bakit pa kailangan ng ganoon kalaking pera? Saka, naaalala ko, sinabi ni Ricardo na meron na siyang naipunang pang down payment para sa isang malaking investment. Siguro hindi naman na kailangan ng tulong ko, di ba? Nanggilalas si Aling Belen. Anong sinasabi mo? Anong down payment? Wala siyang ganun kalaking pera. Palagi nga siyang nagrereklamo na kulang ang budget. Naku Marisol, huwag kang naniniwala sa mga ganoon. Baka narinig mo lang kung saan-saan. Ang totoo, pinaghirapan niya ang bawat sentimo na hawak niya. Ang kanyang mukha ay biglang nagbago. Mula sa matamis na biyanan, tungo sa isang babaeng galit at takot na takot. Habang nagpapaliwanag si Aling Belen, may kung anong liwanag ang pumasok sa isip ni Marisol. Ang down payment para sa penthouse. Ang down payment na hindi sinabi ni Ricardo na meron siya. Sa isang iglap, nagkaisa ang lahat. Ang pagtataka ni Aling Belen, ang mga salita ni Ricardo, ang key card. Tila isang bombang sumabog sa kanyang isipan ang katotohanan ito. Sigurado po ba kayo, Aling Belen, na walang ipinangako si Ricardo sa inyo tungkol sa down payment? Baka po nakalimutan niyo lang, mahinang tanong ni Marisol. Ang kanyang boses ay tila may kakaibang lamig. Ngunit sa loob-loob niya, tila nanigas ang kanyang dugo. Kasi po, narinig ko po na. May nauna na palang nagbigay ng pera kay Ricardo para sa down payment, isang malaking halaga.
Biglang namutla ang mukha ni Aling Belen. Nanginginig ang kanyang mga labi habang pilit na itinatago ang takot sa kanyang mga mata. Hindi siya makapagsalita. Ang tanging maririnig ay ang tahimik na pag-ikot ng orasan sa dingding na tila nagsasabing unti-unti nang lumalabas ang katotohanan. Ngunit sa kanyang pagkabigla, may isang pangalan ang hindi sinasadyang nabanggit. Marisol, huwag mo namang isipin iyan. Baka si Tia Nena ang tinutukoy mo? Ang sabi ko lang kay Ricardo na may matandang gustong bumili ng lupa. Nako, huwag kang maniniwala sa mga ganoon. Subalit huli na, ang pangalang Tia Nena, ang kanyang sariling ina, ang tiyahin ni Marisol na kapatid ng kanyang namayapang ina na nakatira sa probinsya at may kaunting ipon. Pakiramdam ni Marisol ay tila may kung anong tumusok sa kanyang puso. Hindi lang dahil sa pagtataksil ni Ricardo, kundi dahil sa pagkakasangkot ng kanyang sariling ina sa planong ito nang hindi nalalaman. Hindi lang pala si Ricardo ang nagloko sa kanya. Ang kanyang ina, nang walang kamalay-malay, ay naging bahagi ng patibong na inihanda para sa kanya. Nararamdaman ni Marisol ang panginginig ng kanyang mga kamay habang pilit na kinokontrol ang kanyang boses. Ang pagtuklas na pati ang kanyang ina, si Tia Nena, na buong tiwala niyang pinagkakatiwalaan ay naging bahagi ng panlilinlang ni Ricardo ay tila isang pako na unti-unting pumipilay sa kanyang puso. Ang pagkabigla at matinding sakit ay halos magpaguho sa kanyang paninindigan. Tia Nena, mahinang ulit ni Marisol, ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa biyanan. Hindi ko po maintindihan, Aling Belen. Anong kinalaman ni Tia Nena sa usaping ito? Nanginginig ang mga labi ni Aling Belen. Halatang nabigla siya sa biglang pagkalantad ng katotohanan. Wala. Guni-guni mo lang yan, Marisol. Sige na, kailangan ko nang magpahinga. Marami pa akong gagawin. Ang importante ay magdesisyon ka na tungkol sa lupa mo. Para sa ikagaganda ng buhay ninyo ni Ricardo. Pilit siyang ngumiti, ngunit ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng matinding takot at galit. Tumayo si Marisol, ang kanyang mukha ay walang emosyon. Salamat po sa pakiusap ninyo, Aling Belen. Pag-iisipan ko po. Ngunit sa kanyang isipan, hindi na ito pag-iisip. Ito ay pagpaplano. Pagkaalis ni Marisol, agad siyang tumawag kay Manuel. Habang ikinukwento ang nalaman niya tungkol kay Tia Nena at sa pagkabigla ni Aling Belen, naramdaman niya ang pagkulo ng kanyang dugo. Manuel, hindi lang pala ako ang niloloko. Pati ang sarili kong pamilya, ginagamit ni Ricardo para sa kanyang kalokohan. Marisol, kalma. Pilit na pinakalma siya ni Manuel. Ito ang inaasahan natin. Kailangan natin itong gamitin sa ating pabor. Mas lalong tumitibay ang kaso natin. Magkita tayo bukas at simulan natin ang paglipat ng mga asset mo sa kanyang kumpanya. Ngunit sa ilalim ng ating pamamahala. Kinabukasan, sa opisina ni Manuel, nagsimula sila sa isang detalyadong pagpaplano. Si Marisol, na dati ay abala lamang sa pamamahala ng bahay at pag-aalaga kay Ricardo, ay naging masigasig na estudyante. Pinag-aralan niya ang bawat legal na termino, ang bawat probisyon, at ang bawat butas sa batas na maaaring magamit laban kay Ricardo. Sa tulong ni Manuel, dahan-dahan nilang sinimulan ang proseso ng pagkuha ng kontrol sa mga pondo ng kanilang kumpanya. Nagsimula sila sa pagtatag ng isang dummy corporation sa ilalim ng pangalan ng isang pinagkakatiwalaang kamag-anak ni Manuel, isang korporasyon na gagamitin nilang pain para kay Ricardo. Unti-unti, sinimulan nilang ilipat ang mga maliliit na halaga mula sa shared accounts tungo sa account na ito na itinago sa ilalim ng iba't ibang legal na dahilan tulad ng consultancy fees o project expenses. Nagkunwari si Marisol na abala sa pag-aasikaso ng mga problema sa bahay. Palaging nagrereklamo kay Ricardo tungkol sa kakulangan ng budget. Ito ay upang hindi siya paghinalaan habang unti-unti niyang inaalis ang lahat ng pondo sa kanyang pamamahala. Tuwing gabi, habang mahimbing na natutulog si Ricardo sa tabi niya, tahimik na bumabangon si Marisol
at ginagawa ang mga papeles kasama si Manuel sa kanyang laptop. Ang bawat pirma niya ay hindi lang paglipat ng pera, kundi isang hakbang patungo sa kanyang paglaya. Isang hapon, habang nag-e-examine si Marisol ng mga bank statement, may napansin siyang kakaiba. Mayroong malaking halaga na nawala mula sa isa sa kanilang joint accounts at hindi ito bahagi ng kanilang plano. Ang pangalan ng transaction ay nakasulat na Donation, Charity Foundation. Napakunot ang noo ni Marisol. Hindi niya maalala na nagbigay sila ng ganoong kalaking donasyon. At mas lalo siyang nagtaka dahil ang charity foundation na yon ay hindi pamilyar sa kanya. Sa gitna ng kanilang pagpaplano, isang bagong misteryo ang lumitaw. Ito ba ay isa na namang panlilinlang ni Ricardo? O may iba pa siyang pinaglalaanan ng pera? Habang iniisip ni Marisol ang posibleng motibo ni Ricardo, biglang tumunog ang kanyang telepono. Isang anonymous text message. Ingat ka, Marisol. Hindi lang si Letty ang problema mo. May iba pang babae si Ricardo at ginagamit niya ang Charity Foundation para itago ang kanyang gastos. Nagulantang si Marisol. Hindi lang isa, kundi dalawa. Unti-unti nang nagiging mas komplikado ang lahat. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalong dumarami ang mga ebidensya ng pagtataksil ni Ricardo at mas lalo siyang nagiging determinado na ibalik ang lahat ng sakit na dinulot nito sa kanya. Ngunit sa dami ng babae at panlilinlang, paano niya malalaman kung saan magsisimula? Ang balita tungkol sa isa pang babae at ang misteryosong Charity Foundation ay tila apoy na nagpatindi sa galit at determinasyon ni Marisol. Hindi na lang ito personal na pagtataksil. Isa na itong malaking web ng kasinungalingan at panloloko. Ngunit sa halip na mawalan ng pag-asa, mas lalo siyang naging matalino. Ang bawat impormasyon ay isang bala na kanyang iniipon para sa tamang panahon. Manuel, kailangan nating malaman kung sino ang nasa likod ng Charity Foundation na yon. Sabi ni Marisol sa abogado sa kanilang susunod na pagpupulong. At kailangan ko ring malaman kung sino ang isa pang babae. Gusto kong makita kung gaano kalalim ang butas na hinuhukay ni Ricardo para sa kanyang sarili. Agad kumilos si Manuel. Sa kanyang mga koneksyon, hindi nagtagal at nalaman nila ang impormasyon. Ang Divine Graces Charity Foundation ay isang bagong tatag na organisasyon at ang founder nito ay walang iba kundi ang isang dating receptionist sa kumpanya ni Ricardo, isang babaeng nagngangalang Cherry. Ang matinding ironiya ay, si Cherry ang inirekomenda ni Marisol kay Ricardo noon dahil sa pagiging masipag at matulungin nito. Si Cherry, bulong ni Marisol, ang kanyang bibig ay bahagyang nakabukas sa pagkabigla. Napakabait na bata ni Cherry. Paano niya nagawa iyon? Ngunit agad niyang itinuwid ang kanyang isip. Ang mga tao ay nagbabago. Ang kabaitan ay maaaring maging maskara. Habang iniimbestigahan nila ang background ni Cherry, nalaman ni Marisol na madalas itong mag-post ng mga larawan sa social media na nagpapakita ng kanyang pagbisita sa isang mamahaling penthouse sa Makati. Ang parehong penthouse na ang keycard ay nahulog mula sa kanyang bulsa. Ang lahat ng mga piraso ay nag-uugnay na ngayon kay Cherry, kay Letty at kay Ricardo. Tila isang masalimuot na puzzle na dahan-dahang nabubuo. Marisol, sabi ni Manuel, kailangan mong direktang komprontahin si Letty para masigurado natin ang lahat at para makakuha tayo ng mas maraming reaksyon mula sa kanila. Sa una, nag-aalangan si Marisol. Ngunit naisip niya ang lahat ng pagdurusa na dinanas niya, ang panlilinlang na ginawa sa kanyang ina, at ang mapait na katotohanan ng mga anak ni Ricardo. Kailangan niyang maging matapang. Kailangan niyang harapin ang kanyang mga kaaway ng direkta. Nag-research si Marisol sa social media ni Letty at nakita niya ang address ng penthouse. Nagkunwari siyang naghahanap ng interior designer para sa isang proyekto na nagbabanggit na nakita niya ang ilang larawan ng interior design ng penthouse sa profile ni Letty. Tumawag siya sa number ni Letty at nag-schedule ng appointment.
Magandang araw po, Ma'am Letty. Bati ni Marisol sa telepono. Ang kanyang boses ay kalmado at profesional. Nakita ko po ang inyong ganda ng disensyo sa inyong bahay. Interesado po akong kunin ang inyong serbisyo para sa aking bagong kondo. Maaari po bang magkita tayo para pag-usapan ang mga detalye? Tuwang-tuwa si Letty sa tawag. Hindi niya inakala na ang isang mayaman na ginang ay kukuha ng kanyang serbisyo. Walang pagdududa, binigay niya ang address at oras. Nang sumapit ang araw ng kanilang pagkikita, nagbihis si Marisol ng simple, ngunit eleganteng kasuotan. Dala-dala niya ang isang bag na may lamang folder ng mga kunwari mood boards at concept designs. Kumatok siya sa pinto ng penthouse. Ang kanyang puso ay kumakabog, ngunit puno ng matinding determinasyon. Nagbukas ang pinto at doon nakatayo si Letty, nakangiti at nakaayos. Magandang umaga, ma'am. Bati ni Letty na halatang masayang-masaya sa kanyang bagong kliyente. Tuloy po kayo. Ako po si Letty. Umupo si Marisol sa sofa. Ang kanyang mga mata ay dahan-dahang sinusuri ang bawat sulok ng marangyang penthouse. Ang tahanan na itinayo gamit ang pera na dapat ay para sa kanyang pamilya. Naramdaman niya ang pagkulo ng kanyang dugo sa bawat sulyap sa mga mamahaling gamit at sa view ng Manila skyline mula sa malaking bintana. Habang nagpapaliwanag si Letty tungkol sa kanyang disenyo, biglang may narinig silang tunog ng pagbukas ng pinto sa likuran. "Honey, I'm home." Boses ni Ricardo. Ang tono nito ay puno ng pagmamahal. Nanlaki ang mga mata ni Marisol. Hindi niya inasahan na darating si Ricardo. Ang kanyang mundo ay tila tumigil. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabukas. Hindi alam kung paano magre-react. Ngunit sa kanyang puso, may isang malakas na tunog ng pagbagsak. Ang pagbagsak ng kanyang mga plano at ang pagbagsak ng kanyang pagpipigil sa sarili. Ang mukha ni Ricardo ay biglang nagbago nang makita si Marisol. Mula sa masayang pag-uwi, napalitan ito ng matinding gulat at takot. Ang kanyang mga mata ay naniningkit at ang kanyang mga labi ay nanginginig. Marisol, anong ginagawa mo dito?" Ang paglitaw ni Ricardo sa penthouse ay tila isang malaking shock sa lahat, lalo na kay Marisol. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas, ngunit sa halip na sumigaw o magalit, isang kakaibang kalmado ang bumalot sa kanya. Ito na ang pagkakataon. "Ricardo?" Mahinahong tanong ni Marisol. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa asawa. "Ikaw pala. Hindi ko inakala na dito ka rin nakatira." May ngiti siyang pilit na iginuhit sa kanyang mga labi, ngunit ang ngiting iyon ay puno ng pait. "Nagkataon lang. Kinuha ko po ang serbisyo ni Miss Letty bilang interior designer para sa bagong kondo ko. Magaling daw po kasi siya. At ang ganda ng disenyo ng bahay ninyo. Napakasarap naman ng kape ninyo, Miss Letty." Tila nabuhusan ng malamig na tubig si Ricardo. Ang kanyang mukha ay namutla at ang kanyang mga mata ay nagpalipat-lipat kina Marisol at Letty. Kitang-kita ang gulat sa kanyang mukha at ang kanyang pagnanais na tumakas ay tila nasasalamin sa bawat galaw niya. "Marisol, hindi mo naiintindihan." "Ano ang hindi ko naiintindihan, Ricardo?" Tanong ni Marisol. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bahid ng lamig. "Ang ganda naman ng bahay na ito. Ang laki ng space. Tama nga si Miss Letty, napakagaling niyang magdisenyo. Sana lang, lahat ng bahay ay ganoon kaganda ang view, di ba?" Nanginginig ang mga labi ni Letty, hindi niya alam kung paano magre-react. Alam niyang may tinatago si Ricardo, ngunit hindi niya inakala na ang asawa mismo ang kanyang haharapin. "Ma'am, Marisol, hindi ko po maintindihan." "Huwag kang mag-alala, Miss Letty," sabi ni Marisol at tumayo upang humarap kay Ricardo. Ang kanyang mga mata ay naniningkit habang tinititigan ang kanyang asawa. "Ako ang mas hindi makaintindi sa ngayon. Hindi ko maintindihan kung bakit kailangan pang magtago, Ricardo. Hindi ba't mas masaya kung lahat ng tao ay magiging tapat sa isa't isa? Lalo na sa mga pangarap na itinayo natin ng magkasama."
Pilit na hinawakan ni Ricardo ang braso ni Marisol. Ang kanyang boses ay mahina. Marisol, please, wag dito. Pag-usapan natin ito sa bahay. Ngunit umiling si Marisol. Hindi na kailangan, Ricardo. Dahil nakita ko na ang lahat. Nakita ko na ang bahay na pinaghirapan kong ipundar para sa atin pala, ay inilaan mo na pala sa iba. Ang bawat salita ni Marisol ay tila isang balang tumatagos sa puso ni Ricardo. At ang masakit pa, Ricardo, hindi lang pala si Letty. May Cherry pa pala, di ba? Ang Charity Foundation. Gaano pa karaming babae ang kailangan mo para masaya ka? Natigilan si Ricardo. Ang pangalan ni Cherry at ang Charity Foundation ay tila mga saksak na dumiretso sa kanyang puso. Hindi niya inakala na alam ni Marisol ang lahat. Ang kanyang mukha ay namutla at ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng matinding takot at galit. Paano mo nalaman? Nalaman ko? Ricardo, alam mo ba kung gaano katagal mo na akong niloloko? Sa tingin mo ba, bulag ako sa lahat ng pinaggagawa mo? Sa tingin mo ba, ang mga sakripisyo ko ay wala lang sa akin? Ang perang pinaghirapan ko, ang mga panloloko mo sa nanay ko, at ang mga anak na hindi ko alam kung sino ang magulang. Napakunot ang noo ni Letty. Anong mga anak? Ricardo, may iba ka pa bang anak? Dahil sa takot na malantad ang lahat ng kanyang kasinungalingan, mabilis na hinawakan ni Ricardo ang kamay ni Letty. Wala kang alam sa sinasabi niya, Letty. Baliw lang iyang asawa ko. Gusto lang niya tayong sirain. Halika na, Letty. Hindi mo kailangang makinig sa kanya. Habang pilit na kinakaladkad ni Ricardo si Letty, kinuha ni Marisol ang isang folder mula sa kanyang bag. Ibinagsak niya ito sa coffee table na nagdulot ng malakas na tunog. Tingnan mo, Ricardo. Bago ka magkunwari, basahin mo muna ito. Ang folder ay naglalaman ng mga bank statements, mga resibo, at mga dokumento ng paglilipat ng pera mula sa kanilang mga joint accounts patungo sa Charity Foundation at ang mga proof of payment para sa penthouse. Meron ding mga larawan ni Ricardo kasama si Letty at ang larawan ni Letty na buntis. Ngunit sa ilalim ng lahat ng ito, may isang lihim na dokumento. Namutla si Ricardo habang tinitignan ang mga dokumento. Ang kanyang bibig ay bumukas, ngunit walang salitang lumabas. Ang lahat ng kanyang kasinungalingan ay nakalantad na. Ngayon, Ricardo, kalmadong sabi ni Marisol, alam mo na kung anong nangyari. At dahil dyan, gusto ko lang sabihin sa iyo na ang penthouse na ito, pati na rin ang lahat ng pinaghirapan mo, ay akin na. Matagal ko nang pinlano ito, Ricardo, at ngayon, wala ka nang kawala. Biglang tumakbo si Letty at kinuha ang folder. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binabasa ang mga dokumento. Nang makita niya ang pangalan ni Marisol bilang bagong may-ari ng penthouse, tila nawalan siya ng ulirat. Ano? Sa labis na pagkagulat at galit, humarap si Letty kay Marisol. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng matinding puot at ang kanyang mga mata ay puno ng apoy. Ikaw! Magnanakaw! Ginagayuma mo lang si Ricardo. Sa tingin mo ba, hahayaan ko na makuha mo ang lahat? Hindi! Akin ito! Akin si Ricardo at ako ang tunay na may-ari ng bahay na ito. Sa isang mabilis na galaw, inangat ni Letty ang kanyang kamay at ang kamay ni Letty ay mabilis na humahangin. Ngunit bago pa man ito dumapo sa mukha ni Marisol, isang matigas na palad ang biglang humarang. Si Manuel, na bigla na lang sumulpot mula sa likuran, ay mahigpit na humawak sa pulso ni Letty. Ang kanyang mga mata ay naniningkit, ang kanyang anyo ay seryoso at puno ng babala. Huwag mong subukang saktan si Marisol. Kalmadong sabi ni Manuel, ngunit ang kanyang boses ay may taglay na matinding awtoridad. Bawat galaw mo ay maituturing na panggugulo sa batas. Nanlaki ang mga mata ni Letty sa pagkabigla. Nilingon niya si Ricardo na ngayon ay tila nanigas sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang mukha ay namumutla at pinagpapawisan. Sa sino ka? Nanginginig na tanong ni Letty. Ako ang abogado ni Marisol, diretsong sagot ni Manuel
Ang kanyang tingin ay matalim na dumapo kay Ricardo at ako ang katuwang niya sa pagkuha ng hustisya laban sa iyo, Ricardo, at sa lahat ng kasabwat mo. Abogado? Bulong ni Ricardo. Ang kanyang boses ay tila isang bulong ng hangin. Hindi niya inakala na may kakampi si Marisol at hindi niya inakala na kasing tuso nito ang kanyang asawa. Tama, sabi ni Marisol, ang kanyang mga mata ay naniningkit. At alam mo ba, Ricardo, ang lahat ng dokumento na hawak mo tungkol sa investment opportunity na inalok mo sa akin ay ginawa ni Manuel. At ang lahat ng pondo na nilagay mo doon ay nasa kanya na. Kaya ngayon, wala kang kawala. Napasigaw si Letty sa galit. Magnanakaw! Lahat kayo! Gusto niyo lang nakawin ang pinaghirapan ni Ricardo. Ngunit umiling si Marisol. Hindi kami magnanakaw, Letty. Binabawi lang namin ang ninakaw sa amin. Ang bawat sentimo na hawak mo at ang bawat bahay na itinayo ni Ricardo ay galing sa akin. Galing sa dugot pawis ko at galing sa pamilya ko. Sa gitna ng kaguluhan, biglang dumating si Aling Belen, ang biyanan ni Marisol. Ang kanyang mukha ay puno ng pagtataka at takot. Anong nangyayari dito? Ricardo? Letty? Sino ang mga taong ito? Nay! Sigaw ni Ricardo. Ang kanyang boses ay puno ng takot. Si Marisol! Sinisira niya tayo. Kinuha niya ang lahat ng ating ari-arian. Anong sinasabi mo, Ricardo? Tanong ni Aling Belen. Ang kanyang mga mata ay naniningkit. Marisol, anong ginagawa mo sa aking anak? Baliw ka na ba? Ako po ang baliw, Aling Belen. Tanong ni Marisol. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa kanyang biyanan. O baka kayo ang mas baliw? Alam niyo po ba na ang pera na ibinigay ni Tia Nena kay Ricardo para sa down payment ng bahay na ito ay para sa inyong apo? Ang apo ninyong hindi ninyo man lang kinikilala? Natigilan si Aling Belen. Ang kanyang mukha ay namutla at ang kanyang mga labi ay nanginginig. Ang kanyang pagtatago ay lumabas na. Anong sinasabi mo, Marisol? Wala akong alam sa mga sinasabi mo. Wala kayong alam? Tanong ni Marisol at kinuha niya ang isa pang dokumento mula sa folder. Ito po ang birth certificate ng anak ni Letty at narito rin po ang pangalan ni Ricardo bilang ama. Alam niyo po ba, Aling Belen, na kinonsinti niyo ang lahat ng ito? Ang pagtataksil ng inyong anak, ang panluloko sa akin, at ang pagsira sa pamilya ko, at lahat ng ito para sa pera? Napaatras si Aling Belen. Ang kanyang pagiging maangas ay nawala na. Napalitan ng matinding takot. Hindi niya inakala na alam ni Marisol ang lahat ng kanyang mga sikreto. Ricardo, sabi ni Manuel, sa ngayon, ayon sa batas, ang lahat ng ari-arian na pinundar mo sa loob ng kasal ninyo ni Marisol ay joint property ninyo. At dahil sa pagtataksil mo, may karapatan si Marisol na bawiin ang lahat ng ito. At ang penthouse na ito, ayon sa mga dokumento na nasa akin, ay nakapangalan na kay Marisol. Napasigaw si Ricardo. Hindi totoo iyan. Ginagayuma mo lang siya. Magnanakaw. Pilit niyang kinuha ang mga dokumento mula kay Manuel, ngunit mabilis itong inilayo ng abogado. Patawad, Ricardo, sabi ni Marisol. Ang kanyang boses ay kalmado. Ngayon, malaya ka na. Malaya ka na sa lahat ng obligasyon mo sa akin. At malaya ka na sa lahat ng ari-arian na pinaghirapan ko. Ngunit habang nagsasalita si Marisol, biglang may narinig silang sunod-sunod na katok sa pinto. Isang matandang babae ang nakatayo sa labas. May hawak na maliit na basket ng gulay. Si Tia Nena. Marisol, Hiya. Bati ni Tia Nena. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. May narinig akong sigawan dito. Anong nangyayari? Nanlaki ang mga mata ni Marisol. Hindi niya inakala na darating ang kanyang Tia Nena. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabukas. Hindi alam kung paano magpapaliwanag sa kanyang matandang ina. Ang lahat ng sikreto at kasinungalingan ay tila sasabog sa harap ng taong minahal niya ng buong puso. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo nang makita ni Marisol ang kanyang Tia Nena na nakatayo sa may pintuan ng penthouse.
Ang matanda ay may bitbit pang basket ng sariwang gulay. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala at pagtataka. Ang kanyang mga mata, na dati puno lamang ng pagmamahal at kabaitan, ngayon ay nagpalipat-lipat sa mga taong nasa loob ng silid. Kay Ricardo na putlang-putla, kay Letty na umiiyak, at kay Aling Belen na tila hinabol ng multo. "Titiya Nena," mahinang tawag ni Marisol, ang kanyang lalamunan ay tila nabara. Sa lahat ng oras na ito, ayaw niyang malaman ng kanyang ina ang lahat ng kasinungalingan at pagtataksil na bumabalot sa buhay niya. Ngunit huli na. "Marisol, hiha, anong nangyayari dito?" Tanong ni Tia Nena. Ang kanyang tinig ay nanginginig. At sino ang babaeng ito? At bakit narito si Ricardo? Ang kanyang tingin ay dumapo kay Letty na nakatayo sa tabi ni Ricardo. Nang makita ni Aling Belen si Tia Nena, lalo siyang namutla. Ate Nena, anong ginagawa mo dito?" "Ate Nena," tanong ni Tia Nena, ang kanyang mga mata ay naniningkit. "Aling Belen, kayo pala? Kayo ang biyanan ni Marisol?" Biglang napansin ni Tia Nena ang luha sa mata ni Letty at ang kalat na mga papeles sa mesa. "May problema ba? Bakit may mga papeles dito? At bakit?" Biglang nagsalita si Letty. Ang kanyang boses ay puno ng galit at pagtataksil. "Tia Nena, alam niyo po ba na ang anak ninyo ay magnanakaw? Gusto niyang nakawin ang lahat ng pinaghirapan ni Ricardo. At pati ako, gusto niyang saktan." "Magnanakaw?" tanong ni Tia Nena. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa pagkabigla. "Marisol, hindi ka magnanakaw. Alam kong matino kang bata." "Nay, huwag kang maniwala sa kanya." Sigaw ni Ricardo, na ngayon ay nagsisimula nang bumalik sa dati niyang pagiging mapang-api. "Baliw lang ang asawa ko. Gusto niyang sirain ang buhay natin. At ang totoo, Nay, ang lupa mo ang gusto niyang kunin para sa kanya lang. Naku, Ricardo, huwag kang ganyan." Sigaw ni Aling Belen. "Hindi iyan totoo, Ate Nena. Si Marisol ang may problema. Niloloko niya ang anak ko." Ang mga salita ay tila mga saksak na dumiretso sa puso ni Tia Nena. Nagpalipat-lipat ang kanyang tingin kina Marisol at Ricardo. Hindi niya maintindihan ang nangyayari. Ang kanyang isip ay tila puno ng ulap. "Tia Nena," sabi ni Manuel, lumapit kay Tia Nena. "Ako po si Manuel, kaibigan at abogado ni Marisol." "Ang totoo po, Tia Nena, si Ricardo po ang nanloko kay Marisol. Ang perang ibinigay niyo po kay Ricardo para sa down payment ay ginamit niya po para bilhin ang penthouse na ito para sa kanyang kabit, si Letty." Nanlaki ang mga mata ni Tia Nena. "Anong down payment? Ang perang inabot ko sa kanya. Sabi niya para sa business expansion ninyo." "Marisol, para daw sa kinabukasan ninyong mag-asawa. Hindi ko alam na may kabit siya." Biglang napahawak si Tia Nena sa kanyang dibdib. Ang kanyang mukha ay namutla. Ang sabi niya, "Para sa inyong bahay." "Bakit? Bakit niya ginawa ito?" "Nay!" sigaw ni Marisol, mabilis na lumapit sa kanyang ina. Nakita niya ang pamumutla ng mukha ni Tia Nena, ang panginginig ng kanyang mga kamay. "Tia Nena, kumalma po kayo. Huwag niyo po kaming intindihin. Manuel, tulungan mo si Tia Nena." Ngunit huli na, ang labis na pagkabigla at ang biglaang paglalahad ng matinding katotohanan ay tila isang malakas na suntok sa puso ng matanda. Naramdaman ni Tia Nena ang pagkahilo. Ang kanyang mga kamay ay bumagsak at ang basket ng gulay ay nahulog sa sahig. Ang mga kamatis at sitaw ay lumabas mula sa basket, nagkalat sa paligid, na parang mga buto ng kasinungalingan. Unti-unting bumagsak si Tia Nena sa sahig. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kisame. Ang kanyang hininga ay naging mabigat at ang kanyang mga labi ay bahagyang nakabukas, pilit na humihingi ng hangin. Ang kanyang mukha ay puno ng sakit at pagtataksil. "Tia Nena," sigaw ni Marisol, mabilis na lumuhod at niyakap ang kanyang ina. "Manuel, tulong! Kailangan natin ng ambulansya." Gulat na gulat si Ricardo at Aling Belen.
Hindi nila inakala na aabot sa ganoon ang sitwasyon. Ang kanilang mga mukha ay puno ng takot. Ang kanilang mga kasinungalingan ay nagdulot ng isang trahedya. Sa gitna ng kaguluhan, narinig ni Marisol ang pabulong na salita ni Tia Nena, isang salitang puno ng sakit at pagtataka. Bakit? Bakit ganito? Ricardo, ang katawan ni Tia Nena ay nanatiling walang kibo sa sahig ng penthouse. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa kisame. Ang kanyang hininga ay naging kalat at mabigat. Ang bawat paglabas ng hangin ay tila isang huling paglaban. Si Marisol ay mahigpit na nakayakap sa kanyang ina. Ang mga luha ay umaagos sa kanyang mga mata. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na ginigising ang matanda. Tia Nena, gumising po kayo. Huwag niyo po akong iwan. Sigaw ni Marisol, ang kanyang boses ay puno ng takot at pighati. Manuel, nasaan na ang ambulansya? Agad na tinawagan ni Manuel ang emergency services. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit halatang nababahala. Habang naghihintay, sinubukan niyang tulungan si Marisol na panatilihing gising ang kanyang ina. Samantala, si Ricardo ay nanatiling nanigas sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang mukha ay namutla at puno ng takot. Hindi niya inakala na ang kanyang kasinungalingan ay magdudulot ng ganoong klaseng trahedya. Si Aling Belen ay halos mawala ng ulirat. Ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang bibig. Ang kanyang mga mata ay puno ng gulat. Si Letty naman ay tahimik na nakatayo sa isang sulok. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot. Kasalanan mo ito, Ricardo. Sigaw ni Marisol. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit habang tinititigan ng asawa. Dahil sa mga kasinungalingan mo, dahil sa pagiging walang puso mo, pati ang nanay ko, dinamay mo. Pilit na lumapit si Ricardo kay Marisol. Ang kanyang boses ay mahina at nanginginig. Marisol, hindi ko sinasadya. Hindi ko alam na mangyayari ito. Hindi mo alam, tanong ni Marisol at marahas siyang humarap kay Ricardo. Ang lahat ng kasinungalingan mo, Ricardo, ay may kapalit. At ngayon, ang buhay ng nanay ko ang nakataya. Narinig nila ang sirena ng ambulansya na papalapit. Sa loob ng ilang minuto, dumating ang mga paramedics at mabilis na tinulungan si Tia Nena. Isinakay nila ito sa stretcher at mabilis na dinala sa pinakamalapit na ospital. Sumama si Marisol at Manuel sa ambulansya. Iniwan sina Ricardo, Letty at Aling Belen sa penthouse na puno ng kaguluhan. Ang mga gulay na nahulog mula sa basket ni Tia Nena ay nanatiling nakakalat sa sahig, isang malungkot na paalala ng trahedya na naganap. Sa ospital, matagal silang naghintay sa labas ng emergency room. Si Marisol ay tahimik na nakaupo. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na magkasalikop. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Si Manuel ay nanatili sa tabi niya, tahimik na nagbibigay ng suporta. Ilang oras ang lumipas bago lumabas ang doktor, ang kanyang mukha ay seryoso. Marisol, sabi ng doktor, ang iyong ina ay inatake sa puso. Napakabigat ng stress na naranasan niya. Maaaring may permanenteng pinsala sa kanyang puso. Nanlamig si Marisol sa narinig. Ang kanyang puso ay tila nadurog. Ang lahat ng pagdurusa, ang lahat ng kasinungalingan ay nagdulot ng malaking pinsala sa taong pinakamamahal niya. Habang nakatayo si Marisol sa labas ng ECU, tiningnan niya ang kanyang mga kamay na nanginginig. Kung hindi niya nalaman ang tungkol sa mga kasinungalingan ni Ricardo, kung hindi niya hiniling ang hustisya, hindi sana mangyayari ito sa kanyang ina. Ngunit sa kabilang banda, kung hindi niya ito ginawa, patuloy sana siyang maloloko ni Ricardo. Isang matinding pagdududa ang bumalot sa puso ni Marisol. Tama ba ang ginawa niya? Ang pagkuha ng hustisya ay may kapalit pala. Ngunit hindi niya pwedeng bitawan ang lahat dahil hindi lang ito tungkol sa kanya. Ito ay tungkol sa kanyang ina, sa kanyang dignidad, at sa lahat ng mga taong naloko ni Ricardo. Kinabukasan, isang balita ang lumabas
Sa TV, isang seryosong kaso ng pagnanakaw at panluloko sa isang charity foundation at ang pangalan ni Ricardo ay biglang binanggit. Tila unti-unti nang lumalabas ang lahat ng kasinungalingan niya sa publiko. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, si Marisol ay nanatiling tahimik. Ang kanyang isipan ay abala sa kanyang ina. Nabalik lamang ang kanyang diwa nang marinig ang tunog ng kanyang telepono. Isang anonymous text message. Ingat ka Marisol, hindi lang si Ricardo ang kalaban mo. May iba pang mas malalim na koneksyon ang mga kasabwat niya. At ang buhay mo ay nasa panganib. Ang anonymous text message ay tila isang malamig na kamay na humaplos sa likod ng leeg ni Marisol. Hindi lang pala si Ricardo at ang kanyang mga kasinungalingan ang dapat niyang harapin, kundi pati na rin ang mga anino ng mga koneksyon nito. Ang mundo ay tila mas lalong nagiging komplikado at sa bawat araw na lumilipas, mas lalong dumarami ang mga kalaban. Ngunit sa halip na matakot, isang bagong determinasyon ang bumalot sa kanya. Hindi na lang ito laban para sa hustisya, kundi laban para sa kanyang sariling kaligtasan. Manuel, kailangan nating maging doble ingat. Sabi ni Marisol kay Manuel habang nasa ospital sila, nagbabantay kay Tia Nena. May nagbabanta sa akin. Sinasabi na may iba pang kasabwat si Ricardo. Tila hindi na nabigla si Manuel. Alam ko Marisol, ang kaso ni Ricardo ay hindi lang simple. Mayroong malalaking tao na konektado sa kanya at sa mga illegal na gawain na pinasukan niya. Matagal ko nang may kutob na may mas malalim pa rito. Ngunit huwag kang mag-alala. Hindi ka nag-iisa. Sa loob ng ilang araw, nanatili si Tia Nena sa ECU, ang kanyang kalagayan ay kritikal. Ang bawat tibok ng makina na nakakabit sa kanya ay tila tumutusok sa puso ni Marisol. Sa gitna ng lahat ng ito, si Ricardo ay pilit na gumagawa ng paraan upang makapasok sa ospital, nagpapaliwanag at nagmamakaawa. Ngunit hindi siya pinayagan ni Marisol. Ang galit at pighati ni Marisol ay hindi pa rin nababawasan. Samantala, lumabas ang balita sa mga social media at telebisyon tungkol sa iskandalo ng Divine Grace Charity Foundation. Ang pangalan ni Ricardo ay lalong nabahiran ng kahihiyan at ang kanyang kumpanya ay unti-unti nang nawawala ng tiwala sa publiko. Ang mga investors ay nag-aalisan at ang kanyang mga kasosyo ay isa-isang tumatalikod. Isang araw, habang papalabas si Marisol mula sa kanyang kwarto sa ospital, nakita niya si Aling Belen na naglalakad sa hallway. Ang biyanan ay tila mas payat at mas matanda. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagod at pag-aalala. Ngunit sa halip na lumapit at kausapin si Marisol, dahan-dahan itong lumayo. Tila takot na harapin ang kanyang manugang. Ito ang unang pagkakataon na nakita ni Marisol si Aling Belen na ganito, mahina at takot. Dati-rati, palagi itong mayabang at mapagmataas. Palaging pinaparamdam kay Marisol na hindi siya karapat-dapat para kay Ricardo. Ngunit ngayon, tila baliktad ang mundo, nabalik lamang ang kanyang diwa nang biglang may humawak sa kanyang balikat. Si Manuel pala. Marisol, kailangan mo munang magpahinga. Kami na ang bahala kay Tia Nena. Umiling si Marisol. Hindi Manuel, kailangan kong manatili sa tabi niya. Hindi ko siya pwedeng iwan. Kinabukasan, isang importanteng meeting ang nakaschedule para sa mga opisyal ng kumpanya ni Ricardo. Kailangan niyang harapin ang mga kasosyo at ipaliwanag ang mga akusasyon laban sa kanya. Ngunit sa halip na personal na dumalo, nagpadala si Ricardo ng isang abogado. At ang abogadong yon ay walang iba, kundi si Attorney Garcia, isang tanyag na abogado na kilala sa kanyang husay sa pagtatago ng mga krimen ng mga mayayaman. Marisol, lumalalim na ang laban, sabi ni Manuel habang binabasa ang balita. Hindi lang si Ricardo ang kalaban natin. Ngayon, may Attorney Garcia pa. Sa gitna ng lahat ng ito, may isang lihim na ginagawa si Manuel. Nag-iipon siya ng mga ebidensya laban sa mga kasabwat ni Ricardo, lalo na kay Attorney Garcia. Nalaman niyang may ilang kaso si Attorney Garcia na may kinalaman sa pagnanakaw ng lupa
ng mga mahihirap at ang pagmamanipula ng mga dokumento. Isang gabi, habang mahimbing na natutulog si Marisol sa kwarto ng ospital, isang matanda ang pumasok. Ang matanda ay may dalang basket ng mga prutas at bulaklak. Siya si Lola Elena, ang kapitbahay ni Tia Nena sa probinsya. Marisol, hiya, mahinang bati ni Lola Elena. Nabalitaan ko ang nangyari kay Nena. Sobrang naawa ako sa kanya. Alam mo ba Marisol, may gusto sana akong sabihin sa'yo, pero natatakot ako. Napakunot ang noo ni Marisol. Ano po iyon, Lola Elena? Ang lupain ninyo sa Laguna Marisol, sabi ni Lola Elena, ang kanyang boses ay nanginginig. Narinig ko si Ricardo at si Attorney Garcia na nag-uusap sa bayan. Sinabi ni Ricardo na kahit hindi mo pirmahan ang mga papeles, may paraan daw silang makukuha ang lupa ninyo. Gagamitin daw nila ang isang lumang batas na may kinalaman sa abandoned property. At ang masakit pa Marisol, ang lupa ninyo ay nakapangalan pala sa isang dating politiko na namatay na. Nanlaki ang mga mata ni Marisol. Ang kanyang puso ay tila tumigil. Hindi lang pala ang pera ang gusto ni Ricardo. Gusto niyang nakawin ang huling naiwan ng kanyang mga magulang at ginagamit niya ang mga koneksyon ni Attorney Garcia para magawa ito. Lola Elena, sigurado po ba kayo sa sinasabi niyo? Tanong ni Marisol. Ang kanyang boses ay nanginginig. Oo, Marisol. Narinig ko mismo. Hindi ko lang maintindihan kung bakit hindi ka nila diretsyong kausapin. Pero mas mabuti pa, sigurong mag-ingat ka. Lalo na kay Attorney Garcia. Sa gitna ng lahat ng pagsubok, isang bagong panganib ang lumitaw. Hindi lang ito tungkol sa pagtataksil sa kasal. Ito ay isang labanan para sa kanyang lupa, sa kanyang pagkakakilanlan, at sa lahat ng kanyang minamahal. At ngayon, mayroon siyang bagong kalaban, Attorney Garcia. Paano niya haharapin ang isang tao na may malalalim na koneksyon sa batas? Ang balita mula kay Lola Elena ay tila isang malakas na suntok sa sikmura ni Marisol. Ang pagtataksil ni Ricardo ay lumalim pa. Umabot sa puntong gusto nitong agawin ang huling pamana ng kanyang mga magulang, ang lupa sa Laguna. At ang katotohanan kasama niya, si Attorney Garcia, isang abogado na may reputasyon sa pagmamanipula ng batas, ay nagdulot ng matinding takot at galit. Hindi na ito personal na laban, ito ay isang digmaan. Agad na ipinagbigay alam ni Marisol kay Manuel ang nalaman niya. Ang mukha ni Manuel ay naging seryoso habang nakikinig. Kaya pala, bulong niya, kaya pala ang bilis kumilos ni Ricardo. May balak pala silang idaan sa legal loopholes ang pagnanakaw sa lupa mo. Ang abandoned property law ay isang tuso at mapanganib na taktika. Anong gagawin natin, Manuel? Tanong ni Marisol. Ang kanyang boses ay nanginginig. Kaya ba natin silang labanan? Malalakas sila, may pera sila, may koneksyon sila. Ngunit ngumiti si Manuel, isang ngiti na may bahid ng pagtitiwala. Kaya natin Marisol, ang batas ay hindi lang para sa mayayaman at ang katotohanan ay may sariling kapangyarihan. Kailangan lang nating maging mas tuso kaysa sa kanila. Nagsimula ang isang bagong bahagi ng kanilang plano. Hindi na lang tungkol sa pagkuha ng hustisya laban kay Ricardo, kundi sa pagprotekta sa lupa ni Marisol. Si Manuel, gamit ang kanyang koneksyon at kaalaman, ay nagsimulang mag-imbestiga sa background ni Attorney Garcia. Nalaman niyang mayroong ilang kaso si Garcia na natalo dahil sa mga butas sa kanyang mga argumento at ang kanyang pagiging masyadong kampante. Sa kabilang banda, si Marisol ay bumalik sa ospital, patuloy na nagbabantay kay Tia Nena. Ngunit sa pagkakataong ito, mayroong kakaibang enerhiya sa kanya. Hindi na siya ang babaeng luhaan at walang pag-asa. Siya ay naging isang mandirigma, handang gawin ang lahat para sa kanyang pamilya. Isang araw, habang nasa ospital, nakatanggap si Marisol ng tawag mula kay Lola Elena. Marisol, hiha, may mahalaga akong sasabihin sa'yo. May nakita akong lalaking nagpipilit na ipapirma kay Tia Nena ang isang papel. Mukhang importante.
Sinabi ko na matanda na si Tia Nena at hindi na dapat istorbohin, pero pilit pa rin. Hindi ko kilala ang lalaking yon, pero kasama niya si Ricardo. Nanlaki ang mga mata ni Marisol. Ano po? Nasaan po kayo ngayon, Lola Elena? Nasa ospital din ako, Hiya. Bumibisita kay Nena. Agad na tumakbo si Marisol patungo sa kwarto ni Tia Nena. Nang makarating siya, nakita niya si Ricardo at isang lalaking nakasuit na nakatayo sa tabi ng kama ng kanyang ina. May hawak silang mga papeles at pilit nilang ipinipirma kay Tia Nena. Ang matanda ay gising, ngunit halatang nahihirapan at natatakot. Ano ang ginagawa ninyo dito? Sigaw ni Marisol. Ang kanyang boses ay puno ng galit. Nagulat si Ricardo at ang kasama niya. Mabilis na tinago ni Ricardo ang mga papeles. Mama Marisol, na nag-uusap lang kami ng tita mo. May gusto lang sana kaming ipapirma sa kanya para sa kabutihan niya. Kabutihan? Tanong ni Marisol at lumapit sa kama ng kanyang ina. Tia Nena, ayos lang po ba kayo? Marisol, mahinang sagot ni Tia Nena. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Pilit nila akong pinapapirmahan ng kung anong papeles. Hindi ko maintindihan. Lumayas kayo dito, sigaw ni Marisol at humarap kay Ricardo at sa kasama niya. Hindi ninyo pwedeng pilitin ang nanay ko. Sino ka ba? Ako si Attorney Reyes, sabi ng lalaki. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bahid ng pananakot. Kami ni Ricardo ay may legal na karapatan na ipapirma ang mga dokumentong ito at ang lupain ninyo sa Laguna ay nakapangalan sa isang tao na matagal nang patay. Kaya ayon sa batas, ito ay abandoned property at may karapatan kami na kunin ito. Napakunot ang noo ni Marisol. Hindi niyo pwedeng gawin yan at wala kayong karapatan na pilitin ang nanay ko. Kung may kailangan kayong ipapirma, ipasa ninyo sa akin o sa abogado ko. Abogado? Tanong ni Attorney Reyes, ang kanyang mga mata ay naniningkit. Sino ang abogado mo? Sa isang iglap, bumukas ang pintuan at pumasok si Manuel. Ako ang abogado niya. Sabi ni Manuel, ang kanyang boses ay puno ng awtoridad. At sinasabi ko sa inyo, Attorney Reyes, Ricardo, na bawat galaw ninyo ay nakatutok sa amin. At ang pagpipilit ninyo sa isang pasyente na pumirma ng dokumento ay isang malaking paglabag sa batas. Nanlaki ang mga mata ni Ricardo at Attorney Reyes. Hindi nila inakala na darating si Manuel. Ang kanilang mga mukha ay namutla sa takot. Umalis na kayo dito, sabi ni Manuel. Ang kanyang tingin ay mataglim na dumapo kay Ricardo. Kung hindi, mapipilitan kaming gumamit ng mas matinding aksyon. Walang nagawa sina Ricardo at Attorney Reyes kundi umalis. Ang kanilang mga balikat ay nakayuko sa pagkatalo. Sa wakas, pakiramdam ni Marisol ay ligtas ang kanyang ina. Ngunit alam niya na hindi pa tapos ang laban. Ang kanilang mga kalaban ay tuso at handang gawin ang lahat. Marisol, sabi ni Manuel. Ang kanyang boses ay malalim. Ito ang simula. Ngayon, kailangan nating ipagtanggol ang lupa mo at kailangan nating gamitin ang kanilang sariling taktika laban sa kanila. Ang paglitaw ni na Ricardo at Attorney Reyes sa ospital at ang kanilang pilit na pagpapapirma kay Tia Nena ay nagpatunay sa lahat ng hinala ni Marisol. Ang laban ay hindi na lang tungkol sa pagtataksil. Ito ay tungkol sa pagnanakaw ng kanyang pagkakakilanlan at ng kanyang huling ugnayan sa nakaraan. Ang lupa ng kanyang mga magulang. Ngunit sa bawat pagsubok, mas lalong tumitibay ang kanyang loob. Manuel, kailangan nating kumilos ng mabilis, sabi ni Marisol. Hindi ko hahayaan na makuha nila ang lupa ng mga magulang ko. Tumango si Manuel. Tama ka. At alam ko na kung paano. Gagamitin natin ang kanilang sariling taktika laban sa kanila. Nagsimula sila sa isang detalyadong pagpaplano. Ang lupa ng mga magulang ni Marisol ay nasa ilalim ng pangalan ng kanyang lolo sa tuhod na matagal nang patay. Ginamit nila ang abandoned property law upang subukang kunin ito.
Ngunit mayroong isang paraan para pigilan ito. Kailangan nating maghanap ng living heir, isang kamag-anak ng iyong lolo sa tuhod na kayang patunayan na sila ang tunay na may-ari ng lupa. Paliwanag ni Manuel. Kahit gaano kalayo ang kanilang relasyon, basta't buhay pa sila, hindi ito maituturing na abandoned property. Napakunot ang noo ni Marisol. Pero Manuel, wala na akong ibang kamag-anak bukod kay Tia Nena. At alam mo namang, hindi pa siya maayos. Kailangan nating mag-imbestiga ng malalim, Marisol. Ang lahat ng lumang dokumento, ang mga lumang larawan, at ang mga kwento ng iyong pamilya, kailangan natin itong pag-aralan. Sigurado akong may makikita tayo. Sa loob ng ilang linggo, abala si Marisol at Manuel sa paghahanap ng mga bakas ng pamilya ni Marisol. Binuklat niya ang mga lumang album ng larawan, binasa ang mga lumang sulat, at kinausap ang mga matatandang kapitbahay sa probinsya. Unti-unti, nabubuo ang isang larawan ng kanyang nakaraan. Nalaman nilang mayroong isang pinsan ng kanyang lolo sa tuhod, isang babaeng nagngangalang Lola Perla na nakatira sa isang liblib na baryo sa Batangas. Ang matanda ay halos 70 taong gulang na, ngunit malinaw pa rin ang kanyang pag-iisip. Lola Perla? Tanong ni Marisol. Ang kanyang puso ay puno ng pag-asa. Nakikilala niyo po ba ang lolo ko? Ngumiti si Lola Perla. Siyempre, Hija. Ang iyong lolo? Si Lolo Gabriel. Napakabait na tao niyan. At ang lupa ninyo, Hija, iyan ay pinaghirapan ng inyong mga ninuno. Hindi ito dapat makuha ng iba. Sa tulong ni Manuel, dinala nila si Lola Perla sa korte upang patunayan ang kanyang pagiging living heir. Ang pagdating ni Lola Perla sa korte ay tila isang malaking shock kay Ricardo at Attorney Reyes. Hindi nila inakala na may makikita pa si Marisol na kamag-anak. Anong ginagawa ng matandang yan dito? Bulong ni Ricardo kay Attorney Reyes, ang kanyang mukha ay namumutla. Si Lola Perla po ay pinsan ng lolo sa tuhod ni Marisol, paliwanag ni Manuel sa harap ng hukom. At dahil sa kanyang pagiging buhay na kamag-anak, hindi maituturing na abandoned property ang lupa. Mayroong legal na tagapagmana ang lupaing ito. Ang desisyon ng hukom ay pabor kay Marisol. Ang lupa ay nanatiling sa kanya. Ang plano ni Ricardo at Attorney Reyes ay nabigo. Sa unang pagkakataon, pakiramdam ni Marisol ay meron siyang napanalunan, ngunit hindi pa rin tapos ang laban. Ang susunod nilang target ay ang mga ari-arian ni Ricardo at ang Divine Grace Charity Foundation. Marisol, nakahanap ako ng mas malaking ebidensya laban kay Ricardo. Sabi ni Manuel, ang kanyang boses ay seryoso. Nalaman ko na ang Divine Grace Charity Foundation ay ginagamit hindi lang para itago ang kanyang mga gastos sa ibang babae, kundi pati na rin para sa money laundering. At ang mga pangalan ng ilang politiko ay nakasabit dito. Nanlaki ang mga mata ni Marisol. Ang lahat ng ito ay mas malalim pa sa inakala niya. Hindi na lang ito personal na laban. Ito ay laban sa isang sistema ng korupsyon. Manuel, anong gagawin natin? Tanong ni Marisol. Ang kanyang puso ay kumakabog. Delikado na ito. Alam ko, sagot ni Manuel at hinawakan ng kamay ni Marisol. Ngunit hindi tayo pwedeng umurong. Kailangan nating ilantad ang lahat ng kanilang kasinungalingan. Kailangan nating ipakita sa publiko kung sino talaga si Ricardo. At sa oras na mangyari iyon, Marisol, maghahanda ka. Dahil sa oras na malantad ang lahat, mag-iiba ang lahat ng iyong nakasanayan at ang buhay mo ay hindi na magiging gaya ng dati. Ang pagkabunyag ng money laundering scheme ni Ricardo sa Divine Grace Charity Foundation at ang koneksyon nito sa mga politiko ay nagpataas ng taya sa laban. Hindi na ito simpleng kaso ng pagtataksil at pagnanakaw. Ito ay isang paglaban sa isang malaking sistema ng korupsyon. Ngunit sa halip na matakot, mas lalong naging determinado si Marisol. Ang bawat katotohanang lumalabas ay nagbibigay sa kanya ng lakas. Kailangan nating ipasa ang lahat ng ebidensya sa NBEC, Marisol, sabi ni Manuel.
Kahit gaano kadami ang koneksyon nila, hindi nila kayang itago ang katotohanan. Kinabukasan, isinampa nila ang kaso laban kay Ricardo, Divine Grace Charity Foundation, at sa mga nakasabit na pangalan ng politiko. Ang balita ay kumalat na parang apoy sa tuyong damo. Ang dating respetadong pangalan ni Ricardo ay biglang naging simbolo ng katiwalian at panlilinlang. Ang kanyang kumpanya ay unti-unti nang bumabagsak at ang kanyang mga kasosyo ay isa-isang tumatalikod. Samantala, si Tia Nena ay unti-unting gumagaling. Ang kanyang kalagayan ay nagiging matatag, ngunit ang kanyang puso ay nanatiling malungkot. Alam niyang may kinalaman ang nangyari sa kanyang pamangkin at ang pagtataksil ni Ricardo ay nagdulot ng malalim na sugat sa kanyang kalooban. Isang araw, habang papalabas si Marisol mula sa ospital, nakita niya si Letty na nakaupo sa labas ng gusali, umiiyak. Ang dating mayabang na babae ay ngayon ay balisa, ang kanyang mukha ay payat at puno ng luha. Marisol! Mahinang tawag ni Letty, ang kanyang boses ay nanginginig. Patawarin mo ako, Marisol. Hindi ko alam na ganun pala kasama si Ricardo. Nagamit lang niya ako. Pinangakuan niya ako ng magandang buhay, ng pamilya. Hindi ko alam na may asawa pala siya. At hindi ko rin alam na ganoon kadami ang kasinungalingan niya. Lumapit si Marisol kay Letty at umupo sa tabi nito. Alam ko, Letty, ang lahat ng kasinungalingan ni Ricardo ay nagdulot ng sakit sa maraming tao. Hindi lang ikaw, pati ako, pati ang nanay ko. Pero Marisol ang anak ko. Wala siyang alam sa lahat ng ito. Anong mangyayari sa kanya? Anong mangyayari sa amin? Tanong ni Letty. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Tiningnan ni Marisol si Letty at sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang awa. Hindi niya makakalimutan ang sakit na dinulot ni Letty sa kanya. Ngunit alam niyang biktima rin si Letty ng mga panlilinlang ni Ricardo. Letty, kailangan mong maging matatag para sa anak mo, sabi ni Marisol. Tutulungan ka namin ni Manuel na makakuha ng hustisya. Ang anak mo ay may karapatan na magkaroon ng disenteng buhay. At si Ricardo, kailangan niyang panagutan ang lahat ng kanyang ginawa. Isang araw, habang nasa opisina si Manuel, nakatanggap siya ng tawag. Galing ito sa isang impormante na malapit sa mga kasabwat ni Ricardo. Ang impormante ay nagbigay ng isang napaka-importanteng impormasyon. Isang meeting ang nakaschedule sa pagitan ni Ricardo at ng isang mataas na opisyal ng gobyerno. Marisol, may bagong impormasyon, sabi ni Manuel. May meeting si Ricardo sa isang mataas na opisyal ng gobyerno. Maaaring plano nilang takasan ang lahat ng kaso. Kailangan nating kumilos ng mabilis. Anong gagawin natin? Tanong ni Marisol. Ang kanyang puso ay kumakabog. Kailangan nating ilantad ang lahat ng kanilang plano. Sagot ni Manuel. Kailangan nating ipakita sa publiko kung gaano kalalim ang kanilang corruption. At sa oras na mangyari iyon, Marisol, maghanda ka. Dahil sa oras na malantad ang lahat, mag-iiba ang lahat ng iyong nakasanayan. At ang buhay mo ay hindi na magiging gaya ng dati. Hindi lang hustisya ang makukuha natin, kundi pagbabago sa sistema. Ang nalalapit na pagpupulong sa pagitan ni Ricardo at ng mataas na opisyal ng gobyerno ay nangahulugan ng isang tipping point sa laban. Ito ay hindi lamang tungkol sa pagkuha ng hustisya para sa kanyang sarili, kundi paglalantad ng mga bulok na sistema at pagpigil sa mga ito sa paggawa ng higit pang pinsala. Sa ilalim ng gabay ni Manuel, napagtanto ni Marisol na ang kanyang pagdurusa ay may higit na layunin. Kailangan nating alamin kung ano ang pag-uusapan nila sa meeting na yon, sabi ni Manuel. Ang kanyang boses ay seryoso. Kung mayroong ebidensya na magpapatunay na nakikipagsabwatan ng opisyal, maaari nating gamitin iyon para ibagsak silang dalawa. Sa tulong ng isang pinagkakatiwalaang kontak sa loob ng gobyerno, nakuha ni Marisol at Manuel ang impormasyon tungkol sa pagpupulong. Napag-alaman nilang nagbabalak si Ricardo na suhulan ng opisyal
para mapawalang sala ang lahat ng mga kaso na isinampa laban sa kanya. Kung magtagumpay sila, hindi lamang makakatakas si Ricardo sa mga krimen, kundi magpapatuloy pa rin siya sa kanyang mga illegal na gawain. Hindi natin hahayaang mangyari iyon, sabi ni Marisol. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Kailangan nating ilantad ang kanilang plano sa publiko. Nagdesisyon silang ilabas ang impormasyon sa media. Sa tulong ng isang tapat na mamamahayag na nagngangalang Karen, isinapubliko nila ang lahat ng ebidensya tungkol sa pagpupulong, pati na rin ang mga koneksyon ni Ricardo sa mataas na opisyal ng gobyerno. Ang balita ay kumalat tulad ng apoy sa tuyong damo. Ang publiko ay nagalit at ang mga tao ay nanawagan para sa agarang aksyon. Dahil sa presyo ng publiko, napilitan ang opisyal ng gobyerno na magbitiw sa kanyang posisyon. Si Ricardo naman ay naaresto at nakulong. Ang lahat ng kanyang mga ari-arian ay kinumpiska at ang Divine Grace Charity Foundation ay tuluyang ipinasara. Sa wakas, nakuha na ni Marisol ang hustisya na kanyang inaasam. Ngunit hindi dito natapos ang lahat. Matapos mailantad ang mga krimen ni Ricardo, maraming iba pang mga biktima ang lumantad at nagsalita tungkol sa kanilang mga karanasan. Ang mga ito ay mga taong niloko, ginamit at pinagsamantalahan ni Ricardo. At dahil sa kanilang katapangan, maraming iba pang mga kaso ng katiwalian ang nabuksan. Si Marisol ay biglang naging isang simbolo ng pag-asa para sa mga biktima ng katiwalian. Maraming tao ang lumalapit sa kanya, humihingi ng payo at suporta. At sa bawat taong kanyang natulungan, mas lalo siyang nagiging determinado na ipagpatuloy ang kanyang laban. Samantala, si Tia Nena ay tuluyan ng nakabawi mula sa kanyang karamdaman. Ang kanyang puso ay nanatiling malungkot, ngunit siya ay naging mas malakas at mas matatag. Nagdesisyon siyang sumama kay Marisol sa kanyang bagong misyon, ang tumulong sa iba pang mga biktima ng katiwalian. Isang araw, habang nagbabantay si Marisol kay Tia Nena sa ospital, bumisita si Manuel. May dala siyang isang folder ng mga dokumento. Marisol, nalaman ko na kung sino ang nagpadala sa iyo ng mga anonymous text message. Sabi ni Manuel, ang kanyang boses ay seryoso. Siya ay isang dating empleyado ni Ricardo na nakakaalam ng lahat ng kanyang mga sikreto. At siya rin ang nagbigay sa atin ng impormasyon tungkol sa pagpupulong sa opisyal ng gobyerno. Sino siya? Tanong ni Marisol. Ang kanyang puso ay kumakabog. Ngumiti si Manuel. Si Cherry Marisol, ang dating receptionist ng Divine Grace Charity Foundation. Nanlaki ang mga mata ni Marisol. Hindi niya inakala na si Cherry, ang babaeng pinagkatiwalaan niya, ang tumutulong pala sa kanya sa likod ng mga eksena. Ngunit sa puntong yon, natutunan na niyang huwag magtiwala ng lubos sa kahit sino. Marisol, gusto kanyang makausap? Patuloy ni Manuel. Gusto niyang magpaliwanag. Ang pagkakakilanlan ni Cherry bilang ang anonymous informant ay nagdulot ng isang halo ng sorpresa at kuryosidad kay Marisol. Bakit naglihim si Cherry? Anong motibo niya sa pagtulong kay Marisol mula sa mga anino? Gusto kong makausap siya, Manuel. Sabi ni Marisol. Kailangan kong malaman kung bakit niya ginawa ito. Kinabukasan, nagkita si Marisol at Cherry sa isang tahimik na coffee shop malayo sa mga mata ng publiko. Si Cherry ay tila mas payat at balisa kaysa dati. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot at pag-aalala. Marisol, patawarin mo ako, sabi ni Cherry, ang kanyang boses ay nanginginig. Alam kong nagawa ko ang maraming pagkakamali, ngunit gusto kong malaman mo na hindi ko sinasadya na saktan ka. Napakunot ang noo ni Marisol. Ano ang sinasabi mo, Cherry? Ikaw ang nagtatag ng Divine Grace Charity Foundation. Ikaw ang tumulong kay Ricardo sa kanyang mga panloloko. Alam ko, Marisol, at pinagsisihan ko ang lahat. Noong una, biktima rin ako ni Ricardo. Pinangakuan niya ako ng magandang buhay, ng isang posisyon sa kanyang kumpanya.
Ngunit unti-unti, ginamit niya ako para sa kanyang mga illegal na gawain. Pinilit niya akong magtago ng pera na maglinis ng kanyang mga transaksyon. At nang subukan kong tumanggi, binantaan niya ako. Binantaan ka niya? Tanong ni Marisol. Ang kanyang mga mata ay naniningkit. Oo, Marisol. Sinabi niya na sasaktan niya ang pamilya ko kung hindi ako susunod sa kanya. Kaya natakot ako. Wala akong ibang nagawa kundi sumunod. Tahimik na nakinig si Marisol kay Cherry. Hindi niya alam kung dapat ba niyang paniwalaan ang babae. Ngunit nakikita niya sa mga mata ni Cherry ang tunay na pagsisisi. Ngunit nang makita ko kung paano kanya tinrato, Marisol, nagbago ang lahat. Nakita ko kung paano niya niloloko ang iyong puso, ang iyong pamilya, at ang iyong mga pangarap. Kaya nagdesisyon akong tulungan ka. Alam kong mapanganib, ngunit hindi ko kayang tiisin na patuloy siyang gumagawa ng masama. Kaya ikaw ang nagpadala sa akin ng mga anonymous text message? Tanong ni Marisol. Oo, Marisol. Gusto kong bigyan ka ng impormasyon nang hindi ko ipinapahamak ang sarili ko at ang pamilya ko. Gusto kong tulungan ka, ngunit hindi ko alam kung paano. Natahimik si Marisol. Sa wakas, naintindihan na niya ang motibo ni Cherry. Ang babae ay hindi isang masamang tao. Siya ay isang biktima rin ni Ricardo. Cherry, pinapatawad kita, sabi ni Marisol. Alam kong nagkamali ka, ngunit alam ko rin na gusto mong magbago at naniniwala ako na kaya mo iyon. Ngumiti si Cherry, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Salamat Marisol, hindi ko malilimutan ang kabutihan mo. Sa tulong ni Manuel, si Cherry ay naging isang protektadong saksi sa kaso laban kay Ricardo. Ang kanyang testimonya ay nakatulong upang patunayan ang lahat ng krimen na ginawa ni Ricardo at ng kanyang mga kasabwat. At sa tulong ng kanyang kaalaman, natuklasan nila ang maraming iba pang mga biktima ni Ricardo at nabigyan sila ng hustisya. Ilang buwan ang lumipas. Si Ricardo ay nahatulan ng habambuhay na pagkabilanggo. Ang kanyang pangalan ay nanatiling isang simbolo ng katiwalian at kasakiman. Si Aling Belen naman ay nakatakas sa pananagutan, ngunit siya ay kinamumuhian at tinatalikuran ng kanyang komunidad. Si Letty ay nagsimula ng bagong buhay, pinalaki ang kanyang anak ng mag-isa. At si Cherry, sa tulong ni Marisol at Manuel, ay nagsimula ng bagong charity foundation na naglalayong tulungan ang mga biktima ng katiwalian. Sa pagtatapos ng lahat, si Marisol ay hindi lamang nakakuha ng hustisya, kundi pati na rin ng bagong pag-asa at layunin sa kanyang buhay. Ang matinding sakit at pagtataksil ay nagtulak sa kanya na maging isang mas malakas at mas matatag na tao. Natutunan niyang huwag magtiwala ng lubos sa kahit sino, kundi magtiwala sa kanyang sariling kakayahan. Si Tia Nena ay naging isang inspirasyon para kay Marisol. Sa kabila ng kanyang edad at kalungkutan, patuloy siyang nagbigay ng suporta at pagmamahal. Ang kanyang katatagan at pananampalataya ay nagbigay kay Marisol ng lakas upang ipagpatuloy ang kanyang laban. Si Manuel ay naging isang matalik na kaibigan at katuwang. Ang kanyang katalinuhan, katapatan, at pagmamahal kay Marisol ay nagbigay sa kanya ng seguridad at kapayapaan ng isip. Hindi lamang siya ang kanyang abogado, kundi pati na rin ang kanyang tagapayo, tagapakinig, at taga-suporta. Isang araw, nagpasya si Manuel na kausapin si Marisol tungkol sa kanilang relasyon. Matagal na siyang may pagtingin kay Marisol, ngunit palagi niyang inuuna ang kanyang kaligayahan at kaginhawaan. Marisol, alam kong marami kang pinagdaanan, sabi ni Manuel. Ang kanyang boses ay mahina. At alam kong hindi pa ito ang tamang panahon para pag-usapan ito. Ngunit gusto kong malaman mo na. Mahal kita. Matagal na kitang mahal at gusto kong makasama ka sa bawat hakbang ng iyong buhay. Tumingin si Marisol kay Manuel. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkamangha. Hindi niya inakala na aabot sila sa ganito. Sa loob ng maraming taon, itinuring niya si Manuel bilang isang kaibigan, isang tagapayo, isang kapatid. Ngunit ngayon,
Nakikita niya sa kanya ang isang mas malalim na koneksyon. Manuel, hindi ko alam kung anong sasabihin ko, sabi ni Marisol. Ang kanyang mga luha ay nagsimulang pumatak. Hindi ko alam kung kaya ko pang magmahal muli. Ngunit alam kong mahalaga ka sa akin. Mahalaga ang iyong pagkakaibigan at hindi ko kayang mawala ka. Ngumiti si Manuel. Hindi kita pinipilit, Marisol. Gusto ko lang malaman mo ang aking nararamdaman. At handa akong maghintay. Handa akong maghintay hanggang sa handa ka na. Sa mga sumunod na buwan, unti-unting nagbago ang relasyon ni Marisol at Manuel. Hindi sila nagmadali. Tinangkilik nila ang bawat isa, natututong mahalin ang kanilang mga pagkakaiba, at pinalalalim ang kanilang koneksyon. Si Manuel ay palaging nariyan, nagbibigay ng suporta, pagmamahal at seguridad. At si Marisol, sa wakas, ay nakaramdam ng kapayapaan at kaligayahan. Isang araw, nagdesisyon si Manuel na dalhin si Marisol sa isang dalampasigan sa Batangas. Ang dagat ay malinaw, ang buhangin ay puti, at ang hangin ay malamig. Habang naglalakad sila sa tabing dagat, hinawakan ni Manuel ang kamay ni Marisol. Marisol, matagal na kitang gustong tanungin, sabi ni Manuel. Ang kanyang boses ay nanginginig. Gusto kong malaman mo na. Handa akong magpakasal sa'yo. Gusto kong makasama ka habang buhay. Gusto kong magkaroon ng pamilya kasama ka. Tumigil si Marisol sa paglalakad. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Tumingin siya kay Manuel at nakita niya sa kanyang mga mata ang tunay na pagmamahal at katapatan. Sa wakas, nalaman na niya. Nakita na niya ang tunay na pag-ibig. "Oh, Manuel," sabi ni Marisol, ang kanyang boses ay puno ng pagmamahal. "Gusto kong magpakasal sa'yo. Gusto kong makasama ka habang buhay." Magkayakap silang tumayo sa tabing dagat habang pinagmamasdan ang papalubog na araw. Ang mga alon ay humahampas sa kanilang mga paa, tila nagdiriwang ng kanilang pag-ibig. Sa wakas, natagpuan na ni Marisol ang kapayapaan at kaligayahan na matagal na niyang hinahanap. At sa piling ni Manuel, alam niyang kaya niyang harapin ang anumang pagsubok na darating sa kanyang buhay.